turuan sa araw na ito. Ang sabi ay ituro sa bata ang tama. Amen. Sa Kawikaan, kung ating bubuksan ang ating mga Bible, ang sabi sa Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Amen? Ito yung sabi ng Bible at ito ay totoo. Ito yung kanyang application sa TV series noong 1960s na ang ni Andy Griffith show. Sinabi ng isang lalaki kay Andy na dapat hayaan niya ang anak na si Olpie na magdesisyon kung paano nito gustong mamuhay. So marahil yung bata ay nasa edad ng 18 years old. Sa panahon natin ngayon, ina-adapt na rin ang mga magulang ngayon yung pagka 18 years old na ang bata ay pwede na siyang magdesisyon. Pero ang sabi dito ay hindi sumang-ayon si Andy. Hindi mo pwedeng hayaang magdesisyon ang isang bata para sa sarili niya. Madalas makinig at nakabalot sa magagandang pananalita ang mga maling ideya. Kaya mahirap nilang kumbinsihin may mas mabuting bagay na sa hinaharap. Tinapos niya ang pahayag sa pagsasabing mahalaga para sa mga magulang na ipakita ang tamang aral sa mga anak at tulungan na malayo sila sa tukso. Kung natatandaan ninyo, nung nakarang linggo, ang ating pinagbulayan ay nasa Deuteronomio at naandun yung utos mismo ng Diyos sa mga Israelita. At ano ang naging tugon ng mga Israelita doon? Di ba hindi sila sumunod? Kaya sa panahon ngayon, ang mga Israelita ay kumbaga malayo. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng sariling desisyon. Hindi nila sinunod ang Diyos. Kaya sa panahon ngayon, ang mga Israelita ay nandun sa bahagi ng walang kapayapaan. So alam natin na ang Israel hanggang ngayon ay merong giyera. Kaya yun yung bagay na ginawa, hindi sinunod ang Diyos na mismo. Dito ang sinasabi lang ay ang pagsunod sa magulang. May kaugnayan ang mga sinabi ni Andy sa karunungan sa Kawikaan. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang pagtanda ay hindi niya ito lilimutin. At marahil sa bahaging ito, may narinig na rin ako sa isa sa aking mga anak na Mami, salamat at pinalaki mo ako na may takot sa Diyos. Kaya sabi niya, yung bagay na yun ang aking tinatayuan pa hanggang ngayon na nandun pa rin ang aking takot sa Diyos na hindi magkaroon ng pagkakasala. At yun yung bagay na naitanim. At sabi nga dito sa Kawikaan, yung mga bagay na itinatanim natin sa mga bata, hindi na ito maaalis pa sa inyong isip, sa inyong puso, at sa inyong kaluluwa. Personal ang pagdedesisyon para magtiwala kay Jesus. Amen? Kaya sabi dito ay personal, nasa inyong choice. Hindi walang pilitan, walang pilitan. Nasa inyong malaya kayo, na yung desisyon na yun ay inyong gawin. At ang sabi ay, bagamat marami ang nagbabasa sa talatang ito bilang pangako, isa itong gabay. Personal ang pagdedesisyon para magtiwala kay Jesus. Pero pwede nating itatag ang pundasyon na kaayon sa pagmamahal sa Diyos at sa kanyang mga salita. Amen?
Yun yung bagay na itinuturo ng magulang na tama sa mga bata. Yung pagmamahal sa Diyos at yung takot sa Diyos. Maaari rin tayong manalangin na habang lumalaki ang mga batang nasa ating pangangalaga, piliin nila si Kristo bilang tagapagligtas at lumakad sa kanyang mga daan at hindi sa mga landas ng masama. Amen. Hallelujah. At ito ay nakatala sa kasulatan, ang bagay na ito. Kaya tayo bilang mananampalataya, nasaan man tayong tinatawag na relihiyon na andon, iisa yung bagay na ating tinatayuan, ang pagsampalataya sa Diyos. Isa ring makapangyarihang patotoo ang ating sariling tagumpay laban sa makikinang na bagay sa mundo sa tulong ng banal na Espiritu. Ano ibig sabihin nito? Isang makapangyarihang patotoo ang ating sariling tagumpay laban sa makikinang na bagay ng mundo sa tulong ng banal na Espiritu. Ito yung mga bagay na nakikita natin minsan parang tama, pero alam natin na mali. Yun yung bagay, makikinang. Kasi nagbibigay ng magandang patotoo yung bagay na nakikita natin na ang tawag nga doon ay nadideceive tayo, nalilinlang tayo, ng mga bagay, pagkakataon, akala natin ay makapagbibigay sa atin ng tamang katuruan, makakapagbigay sa atin ng tamang pananampalataya. Yun yung tinutukoy dito. At ang sabi, tutulungan din tayo ng banal na Espiritu upang labanan ang tukso at hubugin ang ating buhay bilang mga huwarang dapat tularan. Amen? So, sa bahagi natin, lahat may tumitingin sa atin Sabi ay tularan. Ako nga bilang pastora nyo, bilang lola nyo, bilang mami nyo, tinitingnan nyo ako dun sa mga bagay na ginagawa kong tama. Ganon din kayo. Halimbawa, sa mga kaklase nyo, tinitingnan kayo dun sa mga mabubuting bagay na inyong ginagawa. Kaya ang sabi ay huwaran na dapat tularan. Kaya kung nais natin na tayo ay tularan dun sa mga mabubuting bagay, pagpatuloy natin gawin yung mga tamang bagay na ating ginagawa. Bakit mahalagang tandaan na hindi pangako kundi gabay ang kawikaan? Hindi pangako kundi gabay. So, ang sabi dito, mahal na Ama, tulungan mo po akong maitanim ang iyong mga salita sa puso ng mga batang pinagkatiwala mo sa akin. Amen. At naniniwala ako sa bahagi ng pagkakatiwala ng Diyos. Ako bilang mas dobling personal, bilang pastoral nyo at biglang mami nyo, bilang lola nyo, na andun talaga yung aking pagsisikhat na patuloy na maituro, patuloy na magabayan kayo hanggang sa panahon ng kaya ng aking katawan. At yun nga yung masaya kong babaunin sa aking paglisan, na alam kong I have done my part. I have done my part na ituro ko kahit yung bahagi nga ng ating pagtuturo ay nasa loob ng bahay tahanan, na mas maigi yun. At sabi na nga ng salita ng Diyos, ituro nyo. Turo nyo sa mga bata ang mga bagay na ito. At yun ay ang pagsampalataya sa Diyos na makikita nga natin sa Deuteronomio. Ito yung 10 utos ng Diyos. At kung inyong titingnan at babasahin, kung may mga panahon kayo, gawin ninyo yung bagay na ito at magkakaroon kayo ng gabay. Gabay. Sabihin, gabay. So, di ba? Ngayon sa inyong mga panahon, ang gabay ninyo ay yung mga sinasabi ng ating mga magulang. So, ganun din tayo bilang mga tao. Ang gabay ay nangyayari sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Sige, sa ating pagtatapos ay manalangin tayo. Dakilang Ama, Diyos amang makapangyarihan,
sa patubay ng Espiritu Santo. Panginoong Ama, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga gabay na ang bahagi ito ng dalangin ay magkaroon ng rema. Tumatak ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at gawin namin hindi utos kundi gabay. Advise mo, O Lord, ang mga bagay na ito na lakaran namin ang tama sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Sa oras ng paggawa, sa oras ng pamamahinga, Lord, bulay-bulayin, Lord, namin ano ba yung mga bagay na ginawa namin sa maghapon, ano ba yung mga bagay na hindi namin tamang ginawa sa maghapon, at idulog namin sa iyo, O Lord, na merong pasasalamat yung mga bagay na nakamta natin namin, O Lord, na matagumpay, at idulog din sa iyo ang aming mga pagkakasala, ang aming mga kahinaan, O Lord, na patuloy naming makamta ng iyong biyaya ng pagpapatawad. Salamat muli, O Lord, sa umagang ito na payak ang mga salita, O Lord, subalit ito, O Lord, sa aming mga isip, sa aming mga puso, naramdaman namin, O Lord, ang iyong mga salita. Sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan, magpakailanman, sa matamis sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At amen.